Wala nang paligay-ligay pa. Rusi Adventure X150 2024. Tara, review natin. Let's go! Oh, wala nang paligoy-ligoy na. Unang upo. Ayos to ah. On natin. Ganda oh. Diba? Ito yung headlight. Kill switch. Start button. Busina nasa baba. At least ito nasa baba yung busina. Kasi yung flash ko is nasa yung parang pang Honda. Dito yung busina, tapos nandito yung signal light. Ito yung signal light niya. Kaliwa, kanan. Okay, high beam. Ito yung hazard. Alright. Tapos dito sa panel gauge, mayroon siyang select tsaka adjust dito. Dito yung orasan, RPM, kilometers per hour. Ito yung speedometer mo. Tapos trip meter, select. So, meron tayong odo tsaka trip. Yun lang. Ito yung fuel gauge niya. Ito nga, E tsaka F. Ito yung fuel gauge niya. Nag-record ba tayo? So, E tsaka F. As temperature, check engine. Buksan natin ulit. 1, 2, 3. Okay. So guys, ito itsura natin kapag nakaupo sa Adventure 150 ng Rusi. So, ako ay 6-footer. 6 flat ako. 85 to 90 kilos. Ako naka-atras pa ako sa likod banda. Lapat na lapat pa ako. Ayan. Pero dito. Dito yung ating footings. At dito. So, medyo maikli siya, no? Kasi yung sa Bergman ko is nakaka-stretch ako ng diretso. Pwede. Ganda. Ba, hindi siya ganun kahirap sa center stand ah. Ayos. So simulan natin dito. Nakita niyo naman yung gauge kanina na explain ko na adjustable nga pala to. Katulad sa mga natural na hindi ko lang kasi ma-adjust. One hand tayo ngayon. So adjustable yan. Tutuklap yan. Bale, nagiging ganito yan. Tapos naangat pa yan dito. Hindi ko lang kasi ma-adjust one hand. Tapos dito yung USB port niya. Wow, USB ready na. What's up? Side mirror okay naman, standard as usual. Plastic wise, quality ng grips pesado. Ito medyo on the, alam naman natin, low end side, pero okay na rin. Grabe, maganda yung finish nito. Meron Rusi logo dito. Punta tayo sa harap. Angas na signal light niya na kanina eh, no? Flexible naman. Ayos lang. Quality ng plastic.
tulad dun sa flash ko. Ang nagustuhan ko dito, napakaangas yan guys. Projector lamp nyo. Ito mini driving light. Ito yung main headlight. So nag-up down yan, I mean sa high beam, low beam, nakaset na yan sa loob. Meron siyang carbon fiber like finish sa harap. Ito, baba tayo onte. Dito yung kanyang shock boot protection sa suspension natin sa harap. May takip din yung ano niya, T-post niya. Ano pa mayroon doon? So yun lang dyan. Ito, ano to, kasi liquid cool ba ito? Oh, liquid cool nga, pero yung radiator niya nasa gilid. Ito, hindi ko lang kung ano yan. Comment na lang kung ano yan. May reflector dito. Tapos combi brake siya. Okay. Ang maganda, 3-pot caliper ba to? Ito ang 3-pot caliper nga. All stock pero 3-pot caliper kaagad oh. Speed sensor. At ang ganda ng mags. Ngayon lang guys, plain yung upuan niya. Okay, huwag natin alisin kasi bagay. Pero ang Rossi logo dito, ayan, carbon fiber finish. Ang dami niyang carbon fiber finish, pero plastic yan guys ha. Punta tayo sa likuran banda. Nakalagay dito, Adventure X water cooled 4-valve body. Hay, first time ko makita ng ganito sa Russia. May takip po, may goma na. Kaya tulad dati yung iba wala. Good job. Airbox, may carbon fiber finish. Oh, diba? Walang kickstart pero okay na to kasi FI tsaka liquid cool. Ano to? Oy, may air intake ang panggilid ah. Doon yung ano, basta nandyan yung torque drive. Tapos carbon fiber finish din dito. Kill switch. Ewan ko lang kung may, wala pa yata, walang side stand kill switch. Kasi wala akong nakita ang switch dito. Okay lang. Dagdagan na lang siguro na lang. Center stand dyan. Butcho ito. Buto yung tsura nya. Suabe din. Tapos signal light sa likod. Flexible. Prone nga lang to sa mga bata makukulit. Pero pinabala kung paano secure yan. Tail light. Nakita nyo na yun kanina. Ang guwapo, di ba? Dual suspension. Tapos may tire hugger na built-in. Iwas talsik. Ito maganda. Alloy na. Alloy na ba ito? Or plastic? Plastic pa yata na mukhang alloy. Ang guwapo yun, no? Tapos ang ganda ng build niya dito. Sa pinion, sa foot peg ng ano, OBR natin sa pinion. Ayos. Ang ganda ng material. Alloy yata ito, bakal. Tapos ang nagustuhan ko sa Rossi ngayon, ito may mga bolt niya. Tulad yung sa flash natin, ganda. Tapos body, may radiator, liquid cool, oh. Saan ka pa? For 110,000 liquid cool. Yan ang kanyang swing arm. Disc brake nga pala ito sa likod. Ayan ang kanyang disc brake. At single piston. Anong brand to? Comment nyo na lang kung anong brand nyo. Single piston caliper. Ang gulong sa likod is cord ang tatak, Cordia, na may size na
130 by 70 by 13. Sa harap. Okay, yung size ito sa harap. Sa harap ay ayun, 110 by 80 by 14. So, 14 sa harap, 13 inch sa likod. Tapos, merong spring para di agad, di basta-basta bumaba. Ayun. Tignan natin yung helmet natin. Okay. Tignan yung full face natin. NSK K5R. Meron pang camera yan. Spoiler yan. Stock yan. Kasyang-kasya pag sinap. Walang ano. Saradong-sarado. Okay. Parang first time yun na may camera tapos may spoiler. Ano sa ilalim naman. Yun na guys, Adventure X 150 4 valves, liquid cool. So, hanggang dito na lang. Like, share, subscribe. Sana na nagustuhan ninyo. Kung nagustuhan ninyo itong video na to, mag-iwan kayo ng like. Tapos i-share nyo na rin. At huwag kakalimutan mag-subscribe. See you on the next vlog. Susunod. Ha! Ayan o. Compare natin, buddy. Ciao.